anything related sa healthcare is talagang very effective po yan kung kayo ay nagbabalak na mag-migrate dito sa Canada. Kasi nga guys, ang daming kailangan, no? So mine is May. Wow, Korean! Is May 26th. Oh. Or May 6th. I forgot. Ay, diba? Ma. Hi, boys! Hello. Mama. Hi, By the way, I feel bad for Ramen. I You know. didn't try cooking like last. Wrap! Mom, can I try that by Sarap! Korean! Mama. Ahmed just bit by a poisonous cat. Where? Anak, there's no poison. Wow! Sick cat? Yeah, he got bit by a sick cat. Go finish with the cat. Jack Paul. Ready? Ready to eat. Papa, give me more. Wait. Sarap dito guys, super cozy. Yes. Hello. Oh, ayan, tapos na kami kumain. How was it, boys? Goodie. It's good? I like cooking. I ate 3 bowls in one. I ate 3.5 bowls with a glass. Wow. Ubos. May takeout pa kami. 2,000 years later. Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. You know guys, nung nagbabalak pa lang kaming magpunta dito sa Canada, syempre, we research everything, no? So kung ano yung mga goods and the bads na maaabutan or makukuha namin dito sa Canada, no? At ang isang advantage at ang isang napakagandang aspect kung bakit talaga namin pinili dito sa Canada is yung about sa healthcare system nila, no? Kasi nung nasa Philippines pa lang kami, talagang ang dami naming naririnig about good things sa healthcare po ng Canada, yung quality, yung high standards, yung pagiging libre, yung mga ganyan, di ba? So ngayon na nandito tayo sa Canada, to tell you honestly guys, yung marami po kasing comment maraming mga sari-saring experiences ng when it comes to healthcare dito sa Canada. So yung sa akin lang is share ko lang kung ano yung na-experience at na-experience na namin dito sa Vancouver or dito sa British Columbia, no. So far guys, it's all good, no. Hindi pa kami nagkaroon ng major instance na talagang nahirapan kami at hindi kami nabigyan ng tamang service. So far naman, no? Pero syempre, aaminin ko naman sa inyo guys na it's not perfect, no? And naniniwala ako na wala namang country talaga na merong perfect everything, no? Dito sa Canada guys, meron ding flaws, no? Kahit nga yung sa healthcare guys, talagang marami kayong maririnig dito na nag-share din ng kanilang experiences na hindi naman din ganun kaganda, di ba? So ngayon guys, meron tayong nakitang article and this is really good news, specifically dito sa British Columbia, no? British Columbia takes advantage of US chaos trade war to attract more doctor and nurses. The chaos in the United States provides an opportunity for British Columbia to recruit more American doctors and nurses. The province's health minister said as she announced changes aimed at fast-tracking the recognition of their credentials. Yan yung isang nahihirapan guys talaga. Lalo na guys yung mga nagagaling ng ibang country like Philippines, di ba? Marami kayong nababalitaan na nurses sa Philippines pero pagkarating dito sa Canada, iba yung work. Or doktor sa Philippines pero pagkarating dito hindi naman napapractice, diba? So ngayon, ito yung magiging target or plans ng BC para dun sa paghihikayat niya dun sa mga nagtatrabaho sa US na nasa healthcare sector, no? So ngayon guys, ano ba yung chaos daw?
sa US ngayon, no? So sabi ni Osborne, right, yung health minister po ng BC, is that now is the time for US health workers to make the move, right? Sabi niya, whether it's because their federal government is withdrawing from the World Health Organization, di ba guys, nung isa yan sa mga pinirmahan or pinatupad po ni Trump na they are withdrawing from WHO, right? Cutting public services or attacking reproductive rights. Health professionals in the US have a good reason to be alarmed. So yan daw yung parang chaos na nakikita nila sa US, and for them, this is the right time para mag-shift yung mga nagwo-work sa US papunta dito sa BC, right? And sabi niya, we will welcome you to our beautiful province. Yes. Maniniwala naman ako dyan. And ang tagline po namin dito sa BC is beautiful British Columbia, no? So maganda naman talaga, guys, no? Where together we can strengthen public health care and build healthy communities, she told a news conference. Yan. Right? Ngayon, paano daw nila to gagawin, no? Ano yung mga support or yung mga measures na ipapatupad nila para dito sa project na to? So, ang sabi nila is, the province is working with the College of Physicians and Surgeons of BC on a direct process to enable US-trained doctors to become fully licensed in BC without the need for further assessment, examination, or training. It is similarly working with the BC College of Nurses and Midwives to make it faster and easier for American registered nurses to work in BC. So yun lang naman kasi guys ang talagang nagiging hindrance, no? Kasi nga iba ang standards ng BC from other country. Halimbawa, 'di ba, yung mga nurses na nanggagaling ng Pinas, guys, hindi sila nakakapag-exercise agad dito ng pagiging nurse unless kumuha sila ng certification or exams. Yung mga ganyan. Kasi nga po, iba yung standard ng Philippines at ng Canada. So, kailangan nilang mag-upgrade or kailangan nilang magpa-certify. Yan. And then guys, may mga nakakausap ako mga nurses na bukod sa pagkuha nga ng mga ganon, yung mga certification, upgrade, di ba? Ang tagal din daw ng result, no? Ang tagal bago pa nila makuha yung result, di ba? So ngayon guys, ang sabi ni Osborne is American nurses will soon be able to apply for licensure directly with the BC Nurses College, which would then review their education, registration, and regulatory history in the US, National Nurse Licensure and Disciplinary Database. At ang sabi niya, this new streamlined process will help expedite the timeline from application to licensure from months to just weeks, di ba? So ngayon, mas streamline na yung process at mas madali na, guys. Kaya nga daw from 1 month magiging 1 week na lang, no? So that is actually a good news. Kung gaano kadami, guys, yung kailangan ng mga nurses and doctors, wala naman sinabing numbers, guys. Pero yung mga nangangailangan, ito yung numbers, no? Ang sabi niya, about 400,000 BC residents are still waiting to be matched with a family doctor through the province's Healthcare Connect registry. So ganyan kadami, guys, no? 400,000 dito lang sa BC yan, ha. Hindi po yan sa buong Canada, no? Just imagine, guys, kaya pala din na isa ang healthcare po sa talagang nagra-ramp up ngayon, or isa sa mga matunog or sikat na pathway po sa PR, sa PNP, yung or sa work permit, di ba? Anything related sa healthcare is talagang very effective po yan kung kayo ay nagbabalak na mag-migrate dito sa Canada. Kasi nga, guys, ang daming kailangan, no? Ang daming nangangailangan. Until now, guys, may mga friends pa rin ako na nagtatanong sa akin kung meron pa daw bang slot doon sa family doctor na meron kami. So, I hope, no, na in the next few months is talagang mag-go yung
project nila na to kasi talagang isa yan sa mga sector po na I would say kulang talaga, hindi lang dito sa BC but all through Canada po, no. So guys, kayo na mga nasa US, kung tingin nyo na gusto nyo mag-shift, 'di ba? This article is para po sa inyo, no? Kasi this is your time, no? Kung tingin nyo mas mag-e-enjoy kayo or mas magiging happy kayo, mas magiging productive kayo dito sa Canada, now is your time para mag-shift or pumunta dito sa Canada and join us para din po, makatulong din sa health system ng British Columbia. Ayan. Okay? And I hope mag-extend pa to, hindi lang dito sa BC, no? Doon sa other 9 provinces pa po dito sa Canada. Sana mag-welcome din po sila ng mga nurses and doctors para talagang dumami at hindi lang sa US sana, no? Pati sana sa iba't ibang panig ng mundo, even po sa Philippines, no? Kasi talagang alam ko guys na marami tayong magagaling at talagang experience na mga nagtatrabaho sa health sector like mga doctors and nurses natin dyan sa Philippines. Magagaling po talaga sila, no? So sana mabigyan din sila ng opportunity para makapunta dito sa Canada at makapag-apply at ma-practice talaga yung gusto nilang gawin or yung trabaho talaga nila sa health sector. Ayan. So yun lang guys. Thank you again for watching and see you on my next video. Peace!